Uy, maligayang pagdating sa Lakers News Channel. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button na yon at mag-drop ng like kung nasiyahan ka sa content. Gayon din, pindutin ang notification bell at sabihin sa amin sa mga komento kung saang lungsod ka nagmula. Sumisid tayo sa kalendaryo ng NBA, partikular sa ika-15 ng Disyembre, isang mahalagang petsa sa liga. Ito ang deadline para sa karamihan ng mga manlalaro na nilagdaan noong nakaraang off-season upang i-trade. Ito ay kadalasang nagpapasiklab sa simula ng NBA trade cycle. Nagsimula na ang haka-haka tungkol sa mga potensyal na trade, bagamat ang mga aktwal na deal ay maaari lamang mangyari para sa ilang nilagdaang libreng ahente sa petsang ito. Ang iba ay kailangang maghintay hanggang ika-15 ng Enero. Sa mga kuponang posibleng kasangkot, muling nakakakuha ng atensyon ang Toronto Raptors. Noong nakaraang season, inaasahang i-trade nila ang mga pangunahing manlalaro tulad nina Fred VanVleet, Pascal Siakam, at OG Anunoby, ngunit nakakagulat na inilipat ang kanilang diskarte, at nakuha si Jakob Poeltl. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga mata ay nasa Siakam, na may patuloy na haka-haka tungkol sa kanyang kakayahang magamit. Ang kanyang potensyal na kalakalan ay maaaring makabuluhang makaapekto sa playoff at contender dynamics dahil sa kanyang kalidad bilang isang tatlo-and na manlalaro. Ang paglipat ng mga Gears sa Los Angeles Lakers, ang kanilang pagtatanggol na laro ay naging stellar, na nasa ika-7 pwesto sa liga. Gayunpaman, ang kanilang pagkakasala ay naging isang alalahanin na nakaupo sa ika-22 na ranggo. Para ipagtanggol ang kanilang titulo sa Western Conference, malamang na kailangan nila ng mga nakakasakit na reinforcement. Sa kabila ng medyo manipis na sitwasyon ng draft pick, ang kanilang 2020 first round pick ay may malaking halaga na posibleng maging sentro ng isang trade package. Ang mga manlalaro tulad ni D'Angelo Russell, Rui Hachimura, at Gabe Vincent ay maaari ding maging bahagi ng isang deal kapag pinapayagan ang mga paghihigpit sa kalakalan sa Disyembre at Enero. Habang ang mga pangalan tulad ni Zach LaVine, Alex Caruso, at DeMar DeRozan ay nalink sa Lakers, maaaring hindi perpekto ang fit. Ang LaVine, halimbawa, ay maaaring magdulot ng mga hamon sa pagtatanggol, at ang mataas na halaga ng kontrata ay maaaring magpalubha ng mga bagay. Ang Bojan Bogdanovic ay maaaring maging isang nakakaintriga na opsyon para sa nakakasakit na suporta, kahit na may mga limitasyon sa pagtatanggol. Ang paghahanap ng nakakasakit na suporta nang hindi na kompromiso ang lakas ng depensa ay mahalaga para sa mga ambisyon ng Lakers sa Western Conference. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa kung ano ang mga galaw na sa tingin mo ay dapat gawin ng Lakers. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na update.